habang ako'y nagtutok. Kasi hindi na ako magbukas ng projector. Dito na lang. So sa halip ng ako magbubukas, mamaya ako mag-request sa inyo na ibukas nyo lahat ng cellphone nyo. At may ipapa-search ako. Pag nakita nyo, ayan, panoorin nyo na lang doon yung dapat kong i-lecture. Kasi pag i-lecture, i-explain ko lahat yan dito, abutin nga tayo, hindi pa 2 oras, baka 3 oras pa. No? Okay. Sinong inaantok? Dami kaninang inaantok. Nakaupo lang ko sa likod, marami. Oh, mayroong gutom. Tama? Anong oras kayo pumasok? 10? 9? Hindi pa rin kayo kumain? Diba rin, sabay-sabay lang tayo mamaya. Okay, kaya ang iba, pagod na, gusto nung umuwi. Layo ng pinanggalingan, nagtitext na yung mister. Saan ka na ba? Kanina ka pa. Ngayon, pananghalian na. Wala ka pa rin. Diba? Okay, ngayon, mabilisan na lang tayo. Pakilala na ako. Okay? May PhilHealth ba kanina? Wala. Walang pag-ibig. Wala rin. Yun, puro mga benefits yun. Puro mga benefits. PhilHealth, pag-ibig, tapos, ano pa? SSS, baka mayroon mamaya. Puro mga benefits yun. Ang gandahan doon yung death benefits, malalaki. Ang pinakamaganda doon yung, yung insurance talaga. Kaya lang wala sila ngayon. Pag tumapat, kasi malaki yun. Malaki talaga makuha mo. Lalo na pag tumapat ka ng holiday. Double pay. Sobrang laki. Oh. Dito, mayroon ding benefits. No? Kay Ma'am Sandra, magkano? Pag napuruhan, 15,500. No? Pag hindi, 7,500. No? 7,500. Pag natural, magkano? 10,000. Nabanggit kanina. Ayun. Gusto nyo? Kadalasan sabi niya, wag na. Di bali. Uuwi na kami ng Pilipinas na walang mga benefits na yan. Importante, may nadala kami sa pamilya, tama? May nadala ka pa sa pamilya mo, okay ka pa. Pwede ka pang bumalik sa labas ng bansa. No? Makarami ka pa. Di ba? Sa mga wala pa, makarami ka pa. Makarami ka pa ng trabaho. Wala kong sinabing masama doon. Okay. O, pakilala na ako. Ready lang. Pag nagtanong ako, dapat sagot ka lang ng sagot. Ha? Okay? Sagot lang ng sagot. Tapos dapat lakasan mo. Okay? Ang tanong, mayroon ba mga ex-abroad? Taas yung mga kamay, ex-abroad. Thank you. 8. First timers, taas yung mga kamay. 9. Sabi ng iba, ang bilis niyo magbilang. Maniniwala ba kayo nagbilang ako? Hindi ako nagbibilang, di ba? Magaling lang ako. No? Bakit? Sa totoo lang, anong mas marami? 8 or 9, sir? Yung 9. Kaya pinahuli ko, tanungin kung sinong first timers. Mas marami ang first timers. Okay. Gusto niyo na malaman kung anong pangalan ko? Okay, magpakilala na ako. Lahat ba may mga ballpen? Tingnan natin. Yung galing mo. Kung may lista mong pangalan ko, masulat mo. Sa cellphone, si ma'am. Si ma'am, gusto cellphone na eh. Ano gusto mo number? Gusto mo number mo? Baka may exam. Mamaya, mag-exam ako. Mag-exam ako. Kung sino hindi papasa, no? Walang certificate. No? Ako ang magbigay na siya. Pag hindi ka pumasa sa exam, walang certificate. Sabi ni iba, paano ako? No? Kararating ko lang. Kaya dito, ang malapit pa, bigay ng certificate dito sa unahan. Makonsume yung 3 minutes, hindi pa natapos ang bigyan ng certificate, yung sa likod, balik na lang kinabukasan. No? Yan. Kaya sa may mga bakante pa dito, sa bagay wala nagkaroon ng bakante. Okay. Okay na lang? Okay na dyan, ma'am? Okay na lang? Okay. Ito na, pagkailangan tayo para mas maganda. Ma'am, nakaready ka na? Nakaready ka na? Okay. Hindi na ng cellphone mo. Okay, pangalan ko. Ready?
Ito po ang aking pangalan, Binawi Mrs. Sam Carabao sa sa pagsalita ng Abipa Pilos, Malingang Saturday. Nandito rin po kami, iba na tatanong Mrs. Sam, bakit ka nandito? Nandito kami dahil sa napaka ng mga services para sa inyo. Hindi pa nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Anong mga services yan? Sino kopya nyo? Hindi. Nakuha ko pangalan ko. Apelido. Hindi mo natandaan. Ma'am, ibulong ko na lang muna sa iyo. Okay! Pangalan ko, Mr. Sam. Apelido, Carbajosa. Okay? No? Carbajosa. Mr. Sam, Carbajosa. Okay? Ngayon ganito. Tagapagsalita ng Amipa, Pidos. Monday hanggang Saturday, nandito po kami. Okay? Kaya concentrate. Sa mga busy diyan sa cellphone, concentrate lang. Kasi bakit? Mamaya pag nag-exam ako, pag nagtanong ako, wala kang maisagot. Hindi tapos. No? Tapos ang usapan. Okay! Okay na? Wala na inantok. Tuloy-tuloy mo itong tawanan ngayon. Kasi bakit? Sa part ko wala kang inantok. Lahat ng gutom. Busog pag-uwi. Busog ng ano? Busog ng hangin. Bakit? Nalipasan na palang tikoto. Okay. Yan. Nagtaka si Mrs. Mahal, kamusta ka na? Bakit kanina sobrang bigat ng mukha mo? Parang ang bigat ng dinadala mong problema. Pero, ngayon, parang sobra mo ng saya. No? Kamusta ka? Okay ka na ba? Hindi sumasagot. Ngiti. Pari ng ngiti. Yung pala. Nalipasan na ng gutom. Oh. Okay? Okay, dapat alerto. Nagtanong ako kanina kung sino mga first-timer ex-abroad, mas maraming first-timers. Sinong ex-abroad? Magtatanong lang na umabot ng 20 years sa labas ng masa. 20 years. Meron? Wala. 15 years. Meron? Wala din? Wala. 10 years. Meron? 8 years. Meron? Wala din. Kinakabahan. Kinakabahan to eh. Dahil baka alam nila sila tatanungin ko maya. 6 years, meron? Ma'am. Ma'am, 6 years. Kayo ma'am, 6 years din. Anong work niyo doon, ma'am? Chief. Maraming chief kasi ma'am. Assistant chief. Ano? Chief reporter. Chief. Chief of police. Chief of ano? Galing ka magluto, ma'am. Ma'am tayo. GH dati. Kaya mo na mag-GH. Kaya mo na mag-GH. Bakit? Okay, sa bro. Ma'am, nagpidos ka nung umalis ka nung nagpidos po kayo. Kayo ma'am, nagpidos po kayo nung umalis kayo. Okay, guys. Nagpidos din kayo. Ma'am, saan ka nagpidos? Ako. Ang tanong ko kung saan nagpidos. Hindi ko tinanong kung bago pa lang ba kasal. No, kayo ma'am, saan ka nagpidos nun? Nakalimutan mo. Pero nagpidos po kayo. Okay. Nakita niyo ba ako noon sa pinagpidosan niyo? Ah? Sagot. Sabi ni ma'am, hindi. Parang mo sagot yan. Bakit? Wala naman talaga ako doon. Kaya hindi niya ako nakita doon. Tama? Ngayon mo lang ako nakita ma'am. Tama? Okay. Yan. Dapat diretsahan ko. Kinanong kita, diretsahan sagot ha. Hindi yung sinabi ko, natagal ka na doon. Ma'am, ikaw, ulitin pa. Ulitin pa pang tanong sa'yo. Okay, ma'am, nung mag-abroad ka noon, may naipon ka naman. Bakit ko naman naipon? Single ka. Bakit? Sino mo tinabang sa pera? Ilan ang anak mo, ma'am? Apat. Saan yung kasama mo? Iniwalayan mo. Kayo ma'am, wala ka rin anak? Asawa? Wala rin. Pero may anak? Wala din. Okay. Noong nakaraan, nagtanong ako sa isa, doon sa kabila, ma'am, makailang balik ka na sa Pidos? Sa abroad. Saan niya? Pang-apat na po. Sabi ko, may asawa ka pa? Saan niya, sir? Malapit na. Bakit kaya? Kadalasan, mga ex-abroad, single ma'am, walang asawa, no? Bakit kaya? Yan ang buhay OFW. Yan talaga. Ikaw mayroon ka ng asawa, ma'am. Talaga?
At least sumagot si ma'am, di ba? Yun to, nagpapakato. So, walang papel. Marami kong papel. Gusto mo gawan kita ng papel, ma'am? Ha? Papel lang pala ang kailangan mo eh. Marunong naman ako gumawa ng papel eh. Okay! Ma'am, kumusta? Ba't ka alis? Anong trabaho niyo, ma'am? Call center. Saan po yun, ma'am? Call center. Ikaw, anong trabaho mo? Call center. Pareho kayo. Ikaw ang mag-abroad. Siya iwan mo. Tawagan kita. Magaling ka sa ano? Sagot ng tawag. Okay! Yan! Iba-ibang trabaho sa labas ng bansa. May nurse, meron. Sinong nurse po? Ma'am. Thank you, sir. Teachers. Meron? Sir. What is education? Si dati sir, tinatanong ako. Tadi 4 pa. Hindi talaga siya. Teacher pala siya. Tutor siya. Pero tinanong ko, what is education? Pero hindi ako masagot. Sabi ko, simple lang. Education is a continuous process of learning. Tama, sir? Ano yung ka nag-graduate, sir? Nakalimutan mo rin. Okay, sige, sir. Hanggang doon na lang tayo. O, example, isang tanong, isang sagot. Isigaw niyo. Masarap buhay o OFW, hindi? First timers? Narinig niyo? Sabi mo, example, hindi. Hindi. Hindi masarap. Bakit hindi masarap? Eh bakit sila babalik? Mga example. Kasi, kasanayan nila na bumalik. No? Sanay naman yan. Kahit sinasabi lang, wag ka nang bumalik, babalik pa rin. Kahit inaayawan na, no? Pag sanay ka na, talagang gusto mo kang balik-balikan. Kasi bakit? Kumikita ka, nakakatulong sa pamilya, tama? May sinabi pa ako sa mama mo, wala. Wala. Kasi, pag sa Pilipinas lang ang hirap, laro ngayon, di ba? Mahirap pa ngayon, hindi. Mahirap pa ngayon, hindi. Bakit mahirap? Mahal daw ang bigas. Hindi, diskarte na lang. Huwag na kayong sumali doon sa gulo, magulo na ano yung mga issues. Kung sasali ka doon, sa akin ka lang mag-text. Okay. Bigyan kita ng ano. Kasi paliwanag ko yung bakit. Ganun talaga ang politika. No, ganun talaga. Huwag na tayo makisali sa gulo. No? Kasi importante sa akin, mahalaga. Tama, sir? Importante, mahalaga. Okay! Ngayon, Mr. Sam, ano ba talaga ang pakay mo? Nandito ako para sa'yo. Nabanggit ba ni Ma'am Sara kanina? Lahat yung mga pinagbabawal at hindi. Yung pwede mong gawin sa labas sa basa, nabanggit ba? Yung mga do's and don'ts. Ada na. Nabanggit ba sa inyo kanina? Nabawal pala doon. Kahit nakipag-eye to eye contact ka lang, bawal pala. Nabanggit hindi? No? Pwede, may kaso yan, nakaigay ba na kaso yun? Yung nakipagkamayan ka, no? Doon, nabanggit pa kanina? Hindi. Yung maglakad lang kayo, naka-holding hands, mapababae o lalaki. Pag nasilip ka ng pulis, iimbestigahan ka agad. Lalo na, magkasama yung babae at lalaki. Nabanggit? Hindi. Pag nahuli ka, may kasama kang babae, lalaki, opposite sex, hindi pa nanagutan ka pala, pwede kang mahuli. Wala kang may ipakitang sapat na katibayan na kayo ay kasal. Pero marami doon. Anong katibayan na dapat ipakita mo? Yung marriage of contract. No? Sabi nyo, oo. Mayroon doon. 500. 1,000. 1,500. May 2,500. Pinakamaganda niyo yung 2,500 lang. Pag hindi nasisira ka. Pero pag nahuli kayo, ipakita ka, i-interview kayo, at napatunayan na fake, kasuhan ka na talaga una, ano? Tawag yan? Bribe, ano? Ano? Pag fake. Ha? Falsification of public documents or forgery. Kaso yun. At ito pa, pangalawang kaso ano?
nakipagrelasyon ka, pwede kang kasuhan ng tinatawag na illicit relationship or love case. Iyan, pag hatulan mo kayo, may kaikibat, no? Na ilang palo yan, every Friday, no? Kung 50 na palo, no? Ang hirap, no? Ayan, kaya huwag ka nang gumawa ng hindi naayon sa batas. Doon. Kaya sinasabi, dapat pag-aralan nyo yung mga sinasabi, do's and don'ts pagdating sa labas ng bansa. Aalis ka, hindi para magpakastigo pagdating sa labas ng bansa. Aalis ka ng Pilipinas, hindi para magpakulong pagdating doon. Tama? Kaya dapat magiging maingat. Kaya sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat ingat. Okay? Iba nga dyan, wala namang talagang kaso. No, pag natipuhan na ano ka ron, tayo pa ng employer kung ano nang gawin sa'yo, di ba? Kaya si ma'am, ayaw na mag-household. Kasi nung kahapon, may inaksyonan ako. Teka, Pampanga. Actually, bago ko inaksyonan kahapon, nung Sunday pa lang, may nagreklamo na sa akin. No? Through Facebook. Tapos may tumawag pa yung founder ng advocates o FW sa labas ng bansa. No? Yung sexual harassment. Inaabuso araw-araw. Walang buwan na siya doon. Hindi na makatiis. Gusto na lumaya sa employer. Tumawag na mag-rescue. Mag-rescue pala. Kasabwat ng employer. Na pagdating doon, ibibinta na sa iba. Mabuti lang nakapag-timbre sa akin, yung sa labas sa bansa. Kaya in-action ako. Tinawagan itong agency kaya agency tulong. Ngayon nasa pulo na. Ang bilis. Salamat sir. Bakit? Marami kang tumutulong. Kung ganun kabilis, bakit? Ngayon lang kayo namin nakilala. No? Pero mo, bago umalis, pinakubad yung buong saplot ng buong katawan. Tapos pinaganon pa doon sa harapan. Ngayon may pangalawa naman, pinuruan naman sa akin, ganun pa rin. Hindi ko lang tinitigan. Kasi ayaw kong tumingin sa mga nakita ko. Pinos lakas no, magpo sa akin. Para makita lang. Kasi gusto nila, may ligtas na kamakan. Sa labas ng bansa, walang pinipili. Mapa-household, mapa-skilled worker, marami nagka-problema doon. Kaya dapat, magiging handa ko. Hindi tayo. Maganda kayo. Kaya ako, nandito, just in case of emergency. Hindi ako bago sa trabaho na to. Matagal ako. Wala akong balak mag-upload nun. Ako'y nasa servisyo na. Bago rito. No? Wala pa itong pidos. Wala pa mga pidos na yan. Nasa trabaho, nasa servisyo na ako. Naalala niyo ba si Sarabalabag? Naalala niyo? Si Sarabalabag na ano? Isang OFW. Natulong at pinatulang ng kamatayan. Bakit? Nung inatin po siya na repeat o gahasahin, lumaban. Ipinagtanggol ng sarili hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Kung kaya nakulong siya, pinatulang ng kamatayan. Pero, ang good news, ligtas na yung buhay sa bingit ng kamatayan. Sabi niyo ba? Ay, household naman yun. Eh, paano naman si Engineer Jan Aquino? Isang magandang posisyon, profesyon, malaki ang sahod. Pero, nakulong din at tinatulang ng kamatayan. Bakit? Nakapatay din ang employer. Bakit niya napatay? Ay, hindi in-employer, nakapatay ng ibang lahi. At saka leader pa ng ibang lahi. No? Bakit? Nung pinagtutulungan siya, binugbog siya, sinaktan siya ng anim. Pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Kaya ang napatay niya pa, yung leader parang anim na grupo. Kaya nakulong din siya at tinatulang ng kamatayan. Ikaw, sir, kung ginawa kay Engineer Jan Aquino, gagawin din sa'yo, anong gagawin? Nalaban ka? O hindi? Nalaban ka? Nalaban siya. Ang tanong, anong klaseng laban siya? Sir, marunong ka? Tapon na. Sagot ng isa dito sa hapon, sir, magkipagkablahan na lang ako. Sabi ko, yan ang huwag mong gawin. Dapat umiwas ka na lang. Umiwas. Para hindi ka na makulong. Nakulong! Pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Inatulan din ang kamatayan. Sino tumulong? Yung boss ko dati, former ambassador si Nieres. Nagiging NRC chairman, naging congressman year 2015. No? Siya po ang naging boss ko nun. Matagal kami magkasama. Lahat na may problema sa labas ng bansa, pati dito sa Pilipinas kung may problema. No? Victims of illegal recruitment. Naka-live lagi yan nun. Sa radio. Naka-live yan. Pag narinig mo, pag sinabi mo,
Makati to si Papatong 141 ang nagulat. Ang pila na tulong lakas 50,000 watts. DWIC. Wala iba. Ako po yun. Sa isang istasyon, 2017, lumaylo lang ako. Pag sinabi sa ISRO, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RS News. Sabi ka naman sa anak ko sa pagbabalita. Walang iba. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si lapiko ng bayan. Kaya ako nandito. Yung dapat sasabihin ko ngayon sa inyo, nasa loob ng YouTube channel ko. May YouTube channel ako. I-search mo yung kaagapay. Lahat ba di ba nag-picture kayo dyan kanina? I-search nyo yung YouTube channel ng kaagapay. Space, ACTV. Kung totoong sinasabi ko. I-search nyo. Kung may data kayo, i-search nyo. Sayang. No, ma'am. Pag nakita nyo, nakasalamin, kulay itim, nakasimbrero kulay itim na parang cowboy, walang iba, ako po yun. Kaagapay, space, is CTV. No? Nandyan. Nakita nyo na? Hindi sa Facebook ha. Pero ganoon din ang mukha ko sa Facebook. Yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. I-subscribe. Kung hindi, subscribe nyo. Nakita nyo? Ha? Bakit? Just in case of emergency, katulad ng iba, humingi ng tulong, no? Diyan lang pala nila napulot, nakita, no? Yung dapat nilang hingin ng tulong na hindi ka na ituturo, ipapasa kung saan-saan pa, no? At saka kailangan magpa-viral ka pa bago mag-aksyon ang problema. Diyan, ora mismo, pwedeng aksyonan ang inyong problema. Katulad ng taga-Pangasinan, no? Nakita nyo? Na-subscribe nyo na? Okay. Mr. Sam, ano bang dapat mong sasabihin? Ito. Lahat ba 100% ang excitement? 100%? Okay. After ni Ma'am Sandrali, no? 100% na. Kaya lang, may babanggitin ako na ayon sa batas na isang OFW, dapat malaman niya kung anong pinapasukan niya. Kung 100% ang excitement mo ngayon, tatanungin ko kayo. Ang itatanong ko sa inyo ay naayon din sa batas. Kasi ang isang OFW, sana kung 100%, pag may nangyari sa'yo, bawasan natin ng 20%. Bawat sa katanungan ko na may nangyari sa'yo na hindi maganda, 20% ang ibabawas ko. Kaya kadalasan dito, after kumagtok, yung 100% na excitement, naubos na. Kaya halos ang iba, ayaw nang tumuloy. Titingnan ko kung sa part ninyo, kung tutuloy ka pa rin. Nasa batas, ang isang OFW, dapat bago magpilos, dapat siya nakapagsaya ng kontrata. Ang tanong, lahat ba yung nakapagsaya ng kontrata? Sino nakapagsaya ng kontrata tayo? Sa hindi tumaas ang kamay, ibig sabihin, hindi ka pa nakapagsaya ng kontrata. Sabi rin ba? Oo nga. Paano to? May ibig sabihin, bawas na yung excitement mo ng 20%. Kaya kung kanina, tawa kang tawa, dito sa pilitan na. Sa pilitan na, natatawa ka. Bakit? Siyempre, may nangyari na sa'yo. Parang naramdaman mo, hindi na maganda to. Tama? So, ang natira, kung magbawas ako ng 20%, ang natira is 80%. Nasa batas kasi yan. After ako sign ng kontrata, magpidos. Then after magpidos, dapat ilang araw, bibilangin mo lang. Bibilangin mo, mga 3 to 5 days, dapat apply ko na. Bakit? Kasi hindi ka na nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan nakapag-bayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang sarili is 20,000. Magkano dapat naman yung placement fee? Walang iba. Dapat, equivalent kung buwan naman salary. Sabi nito dyan, sabi ko na nga eh. Kung nangyari sa'yo, 20%, another, ang mababawas doon sa 80%, ang natira is 60%. At dapat, mula nang apply at nabisahan ka, 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Dapat wala ka na sa Pilipinas. At dapat, walang ka na ngayon dyan sa iyo, upuan. Sabi niyo ba dyan, ano ba yan? Kung nangyari sa'yo,
Another 20% ang mababawas. Ang natira is 40%. Bakit kailangan ka makaalis? Kasi hindi ka naman magbayad. Nakapagsaya ng kontrata, ang iba dyan, no? O, nagbayad ng replacement fee. Ang problema lang, dapat pag nagbayad ng replacement fee, ay mayroon pa kulang. Resibo. Sabi ni iba dyan, ha? Resibo? Ikaw, meron ba? Another 20%. Kung nangyari sa'yo, kung natira is 20%. At dapat pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, Chowking, McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit ko na nakalagay sa loob ng agency. Sabi nila, paano kami sa Jollibee? Another 20% ang mababawas sa iyo ngayon. Na ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Ang tanong ko lang, isigaw mo. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy, hindi. Lakasan nyo, tuloy, hindi. Tuloy. Yan ang mga bayaning Pilipino. Palaban.